Sa madilim na kalye ng Long Beach, California, noong dekada 90, sumibol ang isang pangalan na kinatakutan at nirespeto kahit ng ibang mga pangkat sa Estados Unidos. Siya ay binansagang alias Shy Boy o si Marvin Mercado. Hindi lang siya basta ordinaryong pinuno ng gang dahil siya lang naman ang utak at puso ng Asian boys na binubuo ng mga kabataang Asyano na mula sa iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Thailand, Laos, Cambodia at Pilipinas. Ang grupong ito ay responsable sa mga sunod-sunod na pagkawala ng mahigit 30 katao sa pinakabrutal na paraan. Ang kanilang pag-usbong ay hindi isang kwento ng walang dahilan na karahasan. Nagsimula ito sa Valerio Gardens Apartment Complex, isang lugar na pinaghaharian ng mga Hispanic gang, kung saan ang mga batang Asyano na karamihan ay hindi marunong mag-Ingles ay biktima ng paulit-ulit na pananakot at pambubuli ng mga ito. Mula sa playground ng Cleveland High School, isinilang ang Asian boys, pinangunahan ni na Shy Boy at ang binansagang Player 1, dalawang kabataan lalaki na parehong anak ng mga purong Asyano na naghahanap ng proteksyon at pagkakaisa sa gitna ng isang mundo na hindi sila tanggap at puno ng diskriminasyon. Ngunit ang paghahanap ng proteksyon ay naging isang landas patungo sa karahasan at mas malala pang pagnanais na maghari sila at kilalanin ng mga naunang pangkat na nambuli sa kanila. Ang Asian Boys Gang na nagsimula bilang isang grupo na nakikipaglaban para maproteksyonan ang isa't isa ay unti-unting naging isang organisasyong kriminal at nalihis ang landas. Patuloy silang nag-recruit ng mga miyembro at nakikipagsanib puwersa sa ibang mga pangkat para mas lumakas pa ang kanilang puwersa. Naging kilala sila sa kanilang walang habas na paggamit ng karahasan dahil sa kanilang pagnanais na maghiganti at mabalikan ang mga gang na noong unay kumanti sa kanila. Isang kilalang mortal na kalaban ng ABZ ay ang Watching Gang. Isang Chinese-American gang ay nagdulot ng isang sunod-sunod na mararahas na pagtumba at pag-aaway. Ang pagkamatay ni Kicker na isang miyembro ng Asian Boys sa isang away sa isang pool hall ang naghudyat ng isang walang habas na digmaan sa pagitan ng dalawang grupo. Ang mga kalye ng Los Angeles ay naging isang sentro ng kanilang mararahas at madugong engkwentro. Halina't ating balikan at alamin ang kwento ni Marvin Mercado alias Shy Boy sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ang Asian Boys ay nagsimula sa Valerio Gardens Apartment Complex sa Valerio Street, Van Nuys, California na noong una ay pinaghaharian ng mga Hispanic gang na silang nagkokontrol sa lugar. Sinasabing karamihan sa mga nakatira sa nasabing lugar ay mga Latino. Pagsapit ng unang bahagi ng 1980s, nagsimulan dumating at manirahan sa apartment complex ang mga dayuhan mula sa Southeast Asia. Karamihan sa mga ito ay hindi nakapagsasalita ng Ingles ng diretsyo at madalas nabubuli ng nakararaming Latino, lalo na ng Valerio Street 13 Gang. Dahil dito, naisipan ng mga batang Asyano na bumuo ng sarili nilang gang para sa proteksyon. Ang grupo ay pinasimula ng dalawang binata na si Marvin Mercado alias Shy Boy at Soti Men alias Player 1. Sa playground ng Cleveland High School, tinawag nila itong Asian Boys Gang Style, ngunit mas naitaguyod bandang huling bahagi pa ng 1980s. Halos parehas lang ang pinagdaanan ng dalawang binata na kapwa-anak ng Asyano. Si Soti Me ay mula sa Cambodia at ang kanyang pamilya ay nagtungo sa US noong 1987 at nanirahan sa Oxnard hanggang sa mapunta sa Eco Park kung saan nagtayo sila ng patahian sa downtown area ng lugar. Si Marvin Mercado naman ay isinilang sa San Francisco, California noong 1973. Parehong Pilipino ang magulang nito.
Ang ama naman niya ay isang engineer at ang kanyang ina ay isang tax accountant at masasabing nasa middle class ang katayuan nila sa buhay. Lumaki siya sa North Hollywood area, ngunit pagdating ng high school ay bumaba ang grado niya sa eskwela, dahilan kung bakit nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang sa mga negatibong impluensya sa paligid niya. Nakilala ni Marvin si David Evangelista na isang Pilipino na mula sa Queens, New York at lumipat papuntang California. Isa itong hospital volunteer at nagtatrabaho bilang tagahatid ng alahas na ginto at diamante. Sa panahong ito ay nagsimula na ring sumali si David sa grupo ng Asian Boys at nagsimulang magpakita ng mas madilim na pagkatao. Sa mga sumunod na taon ay nag-recruit pa sila ng mga magiging miyembro at pagsapit ng unang bahagi ng 1990s ay nakipagsanib puwersa ang Asian Boys sa Van Nuys Asian Gang na tinawag ang kanilang pinagsanib na gang bilang Asian Boys or ABZ. Isa sa mga mortal na kalaban ng Asian Boys ay ang Watching Gang na isang Chinese-American gang na naghahari sa Los Angeles. Ang partikular na hawak ng Watching Gang ay ang San Gabriel Valley at ilang bahagi ng bayan ng Alhambra at Monterey Park. Ika-3 ng Disyembre taong 1993, isang paboritong tambayan noon sa pool hall ang ilang miyembro ng Asian Boys sa isang working class area ng San Gabriel Valley sa El Monte, California, nang dumating ang nasa 20 miyembro ng Watching Gang. Isa lang ang ibig sabihin nito, isang madugong labanan ang naganap. Ang nagsimula ng gulo ay ang 18 taong gulang na si Lee Mek o si alias Kicker na galing sa pamilya ng Cambodian refugee. Dala nito ang isang .45 caliber pistol kahit paman mayroon na itong record ng pagdadala ng armas at pagkakasangkot sa karahasan. Pagdating ng mga kasapi ng Watching Gang ay sinimulan niyang titigan ng masama ang mga ito at nagpaikot-ikot habang nagyayabang at ilang ulit na iwinawasiwas ang kargada nito upang takutin ang mga miyembro ng kalaban nilang gang. Ang ilan sa mga ito ay umalis habang ang karamihan naman ay nagpaiwan na patuloy na kinutya ni Kicker. Panandalian ding tumalikod si Kicker at doon na siya tinalo ng 19 na taong gulang na si Chun Wang Yang alias Mad Dog ng Watching Gang. Nag-agawan sila ng armas, ngunit naipit din ni Mad Dog si Kicker sa sahig. Sinubukan ding hilahin ng iba pang kasapi ng Watching Gang si Kicker palabas ng pool hall. Sinubukan naman ng ibang Asian Boys na tulungan si Kicker. Si Kicker na siyang nagyaya ng gulo ay kinaladkad palabas ng iba pang miyembro ng Watching Gang. Sumilip pabalik sa pool hall si Mad Dog at pinaputokan ang mga Asian Boys gamit ang baril na kinuha mula kay Kicker. Sa kabilang banda ay nagawa namang makatakas ni Kicker mula sa kamay ng mga kaaway at sinubukan nitong agawin ang baril mula kay Mad Dog. Ngunit nabigo siya dahilan kung bakit muli siyang tumakbo pabalik sa pool hall upang magtago sa isang mesa. Nagtago man ay hindi rin ito nagawang protektahan ang katawan nito mula sa 5 tama ng baril. Nilapitan ni Mad Dog ang sugatang katawan ni Kicker sa sahig at tulad ng kanyang pangalan at tila walang bahid ng katinuan ay tinapos nito ang buhay ni Kicker sa pamamagitan ng pagbaon ng 2 bala sa ulo nito. Batay sa investigasyon, 4 na surveillance camera ang nakapag-record ng pangyayari kung saan wala mang audio ay nakilala pa rin ang nagtumba kay Kicker at ito ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang isa pang kasapi ng Watching Gang na nagpaputok ay nahuli at sinentensyahan ng 10 taong pagkakabilanggo. Ayon sa mga otoridad, ang pagtumba kay Kicker ay naging dahilan ng gantihan ng 2 grupo na nagdulot pa ng pagkakalagas ng iba pang kasapi ng magkabilang panig ng grupo sa Los Angeles area. 6 na buwan matapos ang insidente, nagsagawa ng paghihiganti ang Asian Boys at nang dumating ang isang graduation party ng ibang kasapi ng grupo sa San Marino ay napag-alaman nilang nandoon din ang ilang miyembro ng Watching Gang. Kaya naman,
Umalis ang mga ito upang kumuha ng malalakas na armas. 2 ang naitumba habang 7 naman ang sugatan sa nangyaring insidente. Ika-14 ng Abril 1995, nakatambay ang 12 kasapi ng Valerio Street 13 Gang sa labas ng Valerio Gang Complex. Sa kabilang banda naman ay naghahakot ng armas ang mga miyembro ng ABZ. Dala ang kanilang assault rifle at isang shotgun ay sumakay sila sa sasakyan upang manghunting ng VSD member. Nakita nila ang mga nakatambay sa labas ng Valerio Garden at nagmaneho sila lampas sa mga ito. Bago pa man sila mag-U-turn ay nagpaulan ng bala ang mga ito kung saan ilan sa miyembro ng VSD Gang ay nasugatan habang 2 naman nitong kasapi na sina Armando Estrada at Miguel Angel ay na-corner habang sinusubukan ng mga ito na buksan ang nakalak na gate ng nasabing lugar. Samantala noong ika-10 ng Agosto, nakatanggap ng tawag si Marvin Mercado mula sa kasintahan nito kung saan nasa isang cafe umano ang ilang miyembro ng Watching Gang. Dahilan kung bakit 11 armadong kasapi ng ABZ ang sumakay sa 3 magkakaibang sasakyan at nagtungo sa nasabing cafe. Naghintay sila sa labas hanggang sa lumabas na ang mga kasapi ng Watching Gang na sumakay naman ng isang puting sasakyan. Sinundan nito ng sasakyan ng ABZ habang ang kalahati ng katawan ng 2 miyembro ay nakalabas at may hawak na assault rifle. Pinaulanan nila ng bala ang sasakyan ng Watching Gang kung saan 17 bala ang tumama sa sasakyan at 3 lalaki ang nasawi dahil sa dami ng bala na natamo at 1 lalaki lamang ang nabuhay. Ang grupo ng Asian Boys ay humantong na sa punto na wala na silang pakialam kahit paman may madamay na mga sibilyan. Naging agresibo sila at nais tapusin ang mga bagay-bagay sa pakikipagbarilan. Sinong humarang sa kanilang daan ay ginagawa nilang kasiyahan o laro na tinatawag nilang Summer of Madness. Ang edad ng mga sospek ay nasa 14 hanggang 22. Dahil sa dami ng krimen na kinasangkutan ng mga sospek, nahirapan ang mga otoridad na madakip agad ang mga ito. Ang nasabing gang ay kumikita sa pamamagitan ng pagnanakaw at pag-aakyat bahay. Nahirapan ang mga pulis na subaybayan ang mga ito dahil hindi sila nauugnay sa isang partikular na lugar lamang. Kung saan umano may pera ay naroon sila. Ayon kay Los Angeles Police Detective Larry Dolly, napakatalino ng pamamaraan ng ABZ Gang upang hindi sila mahuli. Kapag naaaresto sila ay nagbibigay sila ng ibang pangalan at darating ang mga kaibigan nila na nagpapanggap na kapatid na babae o kaya naman ay pinsan ng nasabing mga ito na mali ang nahuling suspect dahil isang kolehiyala umano ang hawak nila. Taong 1996, nakakuha ng state witness ang task force na ito na si Kudong, nakasapi rin ng Asian Boys. Ngunit pinagbabaril ito sa labas ng bahay ng kasintahan nito. Ayon kay Police Detective Dolly, mahirap kalabanin ng grupo dahil gumagawa sila ng gulo para sa kasiyahan at tinatawag nila itong Summer of Madness. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng progress sa investigasyon kung saan may ilang miyembro ang naaresto na naganap sa isang shooting incident noong buwan ng Mayo taong 1996. Nagboluntaryo ang kasapi ng grupo na si Trunk na testigong kapalit ng immunity. Ang testimonya ni Trunk at mga ebidensyang nakalap sa sasakyan at tirahan ng iba pang kasapi ay humantong sa pakikipagpunto nito sa magkakapatid na Mercado. Bago pa man naaresto ang 2, naunahan na sila ng magkakapatid na makatakas pabalik sa Pilipinas na pinagmulan ng mga magulang nila. Sa kanilang panibagong buhay, gumamit sila ng peking pangalan kung saan ginamit ni Marvin ang pangalan na Mark de Los Angeles, habang ang kapatid naman nito ay ginamit ang pangalang Angel Reyes at nagpanggap bilang pinsan ni Marvin. Pinakasalan ni Marvin ang anak ng isang mayamang nagmamay-ari ng construction sa pamamagitan ng isang magarbong kasalan na pinuntahan ng pamilya Mercado gamit ang kanilang peking mga pangalan. 1 taong nanirahan ang bagong kasal sa isang malaking compound ng mga manugang niya sa Bel Air bago sila lumipat sa isang kondo sa Maranyang bahagi ng Maynila. Nagpatakbo ng isang internet cafe at fish farming business si Marvin na tila tunay na nakatakas sa kanilang mga kasalanan.
Ang kalayaan nila ay tila nagwakas nang maglabas ng nakasisilaw na gantimpala ang mga otoridad sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon upang mahuli ang magkapatid. Noong 2007, inaresto ang magkapatid at ibinalik ang mga ito sa Los Angeles upang doon ay kaharapin ang kanilang kaso. Sa pagtestigo ng tiyahin ni Marvin, sinabi nito na 1 linggo bago ang kasal ay kinausap niya ang babaeng mapapangasawa ni Marvin ang totoong pagkatao nito. Sinabi ng babae na alam niya ang totoo at natuloy pa rin ang kasal. Marso taong 2011, sa isang korte sa Los Angeles ay binasahan ni Superior Court Judge Robert Perry si Marvin Mercado ng 8 magkakasunod na hatol para sa krimeng kinasangkutan nito noong kalagitnaan ng dekada 90 na kinabibilangan ng 8 pagtumba sa layuning gawing katakot-takot ang kanyang gang sa Los Angeles. Ayon sa hukom, 2 lamang sa mga biktima niya ay mula sa kalaban nilang gang, habang ang iba naman ay mga sibilyang sumusunod sa batas at walang bahid ng anumang reaksyon ang mababakas sa muka ni Marvin habang binabasahan ito ng hatol na habang buhay na pagkakabilanggo at walang posibilidad ng parol. Ang kapatid naman ni Marvin na si Pierre ay hinatulan din ng kasalanang kinasangkutan nito sa Los Angeles sa bansang Amerika. So ngayon, alam mo na ha.